Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos at tayo po ay makakarinig ng Kanya pong salita. And hinihiling ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin ng sabay-sabay yung Philippians chapter number 2, verse number 17 hanggang verse number 20. Philippians chapter number 2, verse number 17 hanggang verse number 20. Altogether, ready, begin. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will nature care for your state. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin ko po Diyos na ikaw po yung magbukas ng aming puso't isipan at nang sa ganun Panginoon ay matanggap mo namin ang katotohanan, ang exhort, ang encouragement, ang rebuke, ang reprove, ang correction Panginoon na ngayong umaga pong ito Panginoon. Dalangin ko po Diyos na ikaw po ang mag-bless sa inyong pong salita, na maging ilaw po to sa amin at ma-enlighten po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil nag-iwan po kayo sa amin ng inyo pong salita na magagamit po namin sa aming buhay habang nandito po kami sa lupa. Lord, tulungan niyo po ako at itago niyo po ako sa likod ng inyong mga salita nang sa ganun, Panginoon, ang inyo pong salita ang makita at maalala po namin, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Pwede na po kayong maupo. And magandang umaga po muli sa ating lahat. For the knowledge of everyone, for your information, we are studying the book of Philippians every Sunday worship po. And we are already in Philippians chapter number 2. And I hope that sa mga members of this church, I hope that we're learning. And I hope that we keep in mind kung ano po yung mga pinag-aaralan po sa atin, because I believe that this is one thing to study. Maganda pong pag-aralan mga kapatid, yung book of Philippians. And I hope that this morning it will be an encouragement for us. I hope na mga kapatid na mas straighten tayo mga kapatid ng kanya pong salita ngayong umaga pong ito. And by the verse mga kapatid na makita po natin dyan. No, so, the epistles assume na ito po yung bagay na parang very personal po yung tone ni Apostle Pablo po mga kapatid as sa pag-deal niya po sa ministry at sa companion niya po mga kapatid. And we know in Timotheus in verse number 19 na sinabi niya dyan, and in verse number 25 that these two men were his co-laborers. At kung makikita niyo mga kapatid na talagang sabi niya is he can trust the Lord Jesus Christ through Timotheus to send Timotheus to them. And remember mga kapatid that these co-laborers of Paul is a big help sa kanya. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, nung time na to, nung sinusulat to ni Apostle Pablo, nasaan nga siya nito? Nasa kulungan. So, while nakakulong si Apostle Paul, then Timothy was sent, and Epaphroditus, siya po yung pabalik-balik para dalhin po yung epistles doon po sa taga-Philippi. And as we have studied before mga kapatid, that isa po yung mga taga-Philippi po is isa po sa mga talagang dear sa heart ni Apostle Pablo po mga kapatid, because isa po sila sa mga church na tumulong po kay Apostle Paul. Now in verse number 17 po mga kapatid, makikita po natin dyan, yea, sabi niya dyan, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. So mga kapatid, makikita natin na, kumbaga parang isipin mong ganito mga kapatid, kasi nakakulong siya, pwede mangyari kay Paul is parang, pwede siyang mamatay. Pero sabi niya, kung kahit na dumating sa point na maging sacrifice siya or ma-offered po siya mga kapatid. Or let's think na, halimbawa, namamatay siya.
kung yan po yung magiging kapalit mga kapatid, or makapag-produce ng bagay na Kristiyano na katulad nila na tinuturuan ni Apostol Pablo mga kapatid, na kung ano po talaga maging sila, then okay lang kay Apostle Paul. Because mababasa natin mga kapatid sa Romans chapter number 12, makita mo kung paano nag-beseech or nag-encourage si Apostle Pablo sa bagay po na dyan mga kapatid. Basahin ko lang po mga kapatid, mamaya ko na po bigyan siya ng ano. But Romans chapter number 12, verse number 1, we can see, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed and by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, grace that given to Paul and to everyone, to the men among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God dealt to every man the measures of faith. Kaya nga po lagi ko binabanggit mga kapatid, I am not here to be a dominion over your faith, but to be a helpers of your or joy. So mga kapatid, another verse na basahin po natin is on Galatians chapter number 4, verse number 19. Galatians chapter number 4, verse number 19, and the Bible says there mga kapatid, my little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Now we know mga kapatid how Paul was offered himself para lang po maibigay ang mga letters, makasulat siya ng letters, or mai-preach ang ang gospel or the mystery program that God has given to him. He went into a lot of things po mga kapatid. Pero again mga kapatid, kung ito po yung pwede at maging way po mga kapatid na para makapag-produce si Apostol Pablo ng katulad mga Kristiyano na dapat sila po ay ganon, na parang ang isang Kristiyano po mga kapatid na nagsiserve, they're serving and their faith. Kaya even ma-offer si Apostle Paul po mga kasama ganyan, mga kapatid, sabi niya, he will rejoice and have joy with them all. Amen? Kasi mga kapatid, ibig sabihin, dapat makita po natin yung mga sacrifices at yung mga service natin. Meaning, yung bagay po na yan, yung sacrifices and service of faith po mga kapatid, meaning it is important to Apostle Paul. So kung makita niya mga kapatid na tayo po ay nagpapatuloy, naglilingkod sa Diyos, at nagsasacrifice po tayo para sa Panginoon, as every Christian should. Hindi ito mga kapatid na, siyempre naririnig natin sa iba, lagi may sacrificial giving, but it is a sacrifice of yourselves. Kumbaga mga kapatid, ano bang kaya mong i-give up just to be here, just to serve God? Na someday mga kapatid, if God will call you to be a pastor, to be a missionary, what can you sacrifice? Ano ba yung kaya mong ipalit mga kapatid para sa bagay po na yan? So meaning mga kapatid, their faith is included with their whole attitude of thing toward service. Kasi mga kapatid, wala naman talaga tayo dito sa kung wala po yung biyaya ng Diyos. And kumbaga ako, parang meron po akong kilalang isa, yung kanya pong pinagpaliban sa kanyang buhay para maging pastor is doctor siya by profession. And some are engineers by profession. And they give up all of that thinking na they can have na stable po na pamumuhay. Kaya ako mga kapatid, nung inisip ko yung buhay ko, wala mang kwenta. Magpagamit na lang sa Panginoon. Pero mga kapatid, these people, mga kapatid, that they give up their profession to do the service po mga kapatid. How would you feel about listening to that kind of people or men or pastors or preachers? Di ba, ikaw mismo nagre-rejoice ka. Ikaw mismo natutuwa ka sa mga ganung bagay.
that somebody and somehow, mga kapatid, na mayroon pong nag-give up ng mga bagay po nila para po sa kanila. Amen? Ngayon mga kapatid, tayo, ano po yung kaya nating i-sacrifice po mga kapatid? Because this is a one thing that Paul was kind of like, parang napaka-personal po sa kanya yung tone ng kanyang sulat po mga kapatid. Na sabihan kanya na, if I be offered upon the sacrifices and service of your faith. Sinasabi niya to sa mga faithful people dito po sa Philippi. Okay lang sa kanya. That he's going to have joy and rejoice. Amen? If you see someone is committing his lives to be in the ministry, to do the work of God, how would you feel, mga kapatid? Masaya ka din ba? O baka minsan naisip natin, may mga minsan kasi parang meron tayong envy sa heart eh. Dapat ako yan eh. Mas magaling ako dyan, dapat ako yan. May mga ganun minsan mga kapatid. Tignan mo nga siya magsalita, utalo-talo. Dapat ako yan kasi eloquent ako eh. Pero kung imagine mo mga kapatid si Moses, when God is calling him, anong sabi ni Moses? I am not eloquent. Hindi siya magaling sa speech, but God still used him. Amen? Kaya mga kapatid, you can check there as a Christian na dapat talaga meron tayong sacrifices and service of faith sa Panginoon. And somehow, mga kapatid, sometimes that this is a thing na nagbibigay po ng strength sa mga leaders, sa overseers na nag po sa mga pastors, seeing that the people of the church, the members of the church are sacrificing themselves. Being in the service of faith po mga kapatid. Kasi mga kapatid, basically, yan naman talaga dapat ang ginagawa natin bilang isang Kristiyano. It's just, the Bible is trying to remind us mga kapatid. Spiritual sacrifices at hindi po yung mga masses na mga bagay-bagay po mga kapatid. It's not only thing na nandito ka sa church, that's not the only thing po mga kapatid. But the thing that ikaw mismo mga kapatid, na how can you serve God in the way as God gives you a measures of kung paano ka po binigyan ng lakas ng Panginoon. Kung saan ka po talaga dapat magamit mga kapatid. Kaya mga kapatid, doon po sa Romans chapter 12, Paul reminds us that our life as a Christian should not conform to this world. Amen? But we have to renew our mind. We have to abstain from all appearance of evil. Neither give place to the devil. Abstain from fornication as we live holy and acceptable unto God. At lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, may mga verses po yan. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter number 5, verse number 22, abstain from all appearance of evil. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng lagi mo sasabihin sa sarili mo na kaya ko yan. Nasasabihin mo, hindi, malakas na ako na Kristiyano. Pero mga kapatid, this is thing that the Bible is telling us that you have to be abstained. Amen? Hindi yung magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo na kaya mo, paano kung hindi mo kinaya? Paano pagdating mo dyan, imbis na ikaw yung mag-influence, ikaw yung na-influensyahan? Ano pong mangyayari sa buhay po natin mga kapatid? Masisira po yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? At ang sabi po ng Ephesians chapter number 4, verse number 25, that neither give place to the devil. You know mga kapatid, this is not from mine. This is from the instructions and warning of Apostle Paul. That whenever he see the Philippians po mga kapatid, that they were having, they're sacrificing, and kung ito yung maging kapalit para yung sa offered ng kanyang buhay po mga kapatid, so be it. But on the other hand, yung other sides po niyan mga kapatid, is yung negative. Wherein you don't want to sacrifice and you don't want to have service in your faith.
So ano na pong gagawin mga kapatid? So this is a reminder for us that we need to be abstain from all appearance of evil. Kapag meron na mga kapatid, most especially kung saan ka pupunta, sa school, sa work, and anywhere you go po mga kapatid, I hope not in the church, mga kapatid, abstain. Umiwas, wag ka dyan, kasi hindi po siya maganda. At neither give place to the devil. Wag mo talagang bigyan ng puwang ang kalaban na maghari sa buhay mo mga kapatid. Sisirain niya talaga yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Remember mga kapatid, he will always going to ruin the life of a Christian. Iba-blind ka niya sa lahat ng mga bagay po mga kapatid. Abstain from fornication. 1 Thessalonians chapter number 4, verse number 3. The Bible says there mga kapatid, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Now mga kapatid, we can see the world right now. Makikita po natin ang mundo po ngayon mga kapatid that fornication, adultery is becoming normal. We can see a lot of, excuse me from the word, I'm not trying to hit anyone, nagkaandamin na pong since from my time, na yung mga teenage pregnancy po mga kapatid, nangyayari na po mga kapatid. Why? Why is this happening? Because of the influence po mga kapatid. At because mga kapatid, hindi po natin na-control po yung ating sarili and we put place to the devil po mga kapatid. Para pumatem tayo mga kapatid. And everyone is not excused on this matter. Amen? So that's why when we got saved po mga kapatid, we have to sanctify ourselves. If nakikita mo mga kapatid that there's something bad about us, me, tanggalin po natin yan mga kapatid. Let the Word of God helps us mga kapatid. Amen? Kasi we have to take these things that sabi doon sa balik tayo sa Romans chapter number 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren. Kinakausap ni Apostle Pablo yung mga kapatiran. By the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world. Mga kapatid, imagine mo, kailan pa ito nasulat ni Apostle Pablo? Na nagsasabi siyang huwag kang mag-conform to this world. Mga kapatid, you can live in this world rejoicing and having a good life. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Siguro yung friends mo sasabihin na boring ng buhay mo kasi ganyan ka lang, bahay, church, simbahan. Boring siguro yan kasi ganyan lang yung kanta nyo dyan, lagi lang kayong Boring siguro yung niya kasi ganyan kayo, ganito kayo, nakapalda kayo, mga kapatid. If you're going to see yourselves, you look good on the dress, pumunta ka sa mundo mga kapatid ko na how he dressed mga kapatid, as if, sa mundo ngayon mga kapatid, they're showing off. That's the real thing mga kapatid. Yan po yung tunay na nangyayari po sa mundo. So when you look at, sabihan ka na, ang manang-manang naman ito. Mukha kayong mga, so be it po mga kapatid. At least you're not showing them your mga private parts nila dyan. Kala mo kung makapagdamit sila, di na lang maghubad din, no? Yung talagang yung anong tawag sa ganito? Neck. Hanggang dito na sa pusod na, pati pusod na sina. So mga kapatid, neither give place to the devil. Do not conform to this world. They will, the world will always sisirain po yung buhay po natin mga kapatid. Kaya mga kapatid, pag kayo po ay nakadress, you're looking more better than anyone else. Amen? Kesa naman kita mo sila, anong tawag nila yung miniskirt nila na short, miniskirt na short pa. Miniskirt na short, yung sobrang short na sinusuot. Tapos makita mo, sigiring ka ganun sa sigiring ka ganun kasi nakita ko yung mga young people namin dati mga kapatid, yung talagang ganun, kailan mo yung nakakalungkot na lang ba yung mga young people, mga kapatid? Why? How is this happening po, mga kapatid? Because of the influence of the world. Amen? Sa mga lalaki, kala nyo, babae lang kayong mga lalaki. Ganon din yan. Kung makapag-short ka, ipakita mo rin yung legs mo.
Ganun, kasi nakita niyo po yung mga short ng lalaki ngayon? Sobrang iksi na din. Kung akala niyo babae lang nagka-crop top ngayon, pati lalaki na rin. Kaya mga kapatid, let's live as how the word of God instruct us to live. Kaya nga sabi, be not conformed to this world. Paano mangyayari ito mga kapatid? Kasi galing naman talaga tayo ng unbeliever and became believer po mga kapatid. And that instruction of Apostle Paul in verse number 2, but be transformed. Amen? But be transformed by what? By the renewing of your mind. Kasi mga kapatid, sa iyong mind, dyan po naglalaro ang lahat. Kung ikaw Kristyano ka, kung ano yung nasa puso mo, pupunta po yan sa ating mind. At kung ano po yung sabihin ng mind, dyan na yan. Dyan na po yung mangyayari po ang lahat. Now, you have to transform by the renewing of your mind every day. Hindi lang every day siguro, baka every hour or every time by time, you have to renew your mind so that you may prove what is acceptable and what is that good and acceptable and perfect will of God. Siguro mga kapatid, sa daming mga tao ngayon, sa daming mga Kristiyano that they were asking, what is the will of God in my life? Tanong tayo ng tanong, ano ba talagang kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Hindi siguro natin makita yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin because of what? Kasi hindi natin nire-renew yung ating mind. Amen? And how would you do to renew your mind? Read the Word of God, listen to the Word of God, study the Word of God, renew it. If there's something na medyo masama yung pag-isip, palitan mo yan mga kapatid. Input your heart with the Word of God. And your heart will tell to your mind kung ano po yung gagawin mo, ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Amen? Siguro naririnig natin palagi na sabi, wag mong sundin yung puso mo. Kasi sabi sa Bible, the heart is deceitful above all things. Kung unbeliever ka, it is. But when you got saved, there is a spiritual circumcision that happened. That our body of sin was destroyed and circumcised. So mga kapatid, yung puso ng Kristiyano, malinis talaga na yan. Amen? So kaya mga kapatid, kailangan po natin ng salita ng Diyos. We have to renew our mind. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Verse number 3, for I say through the grace given unto me, that every man that is among you, every one of us, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measures of faith. Ng mga kapatid, nung anniversary, I hope you see it. Nakita natin kung anong measures of faith na meron po tayo mga kapatid. Sila Brother Art, sila Sister Cindy, nandun sa kusina. Sila Brother Julius, nagda-drive, pumibili. Yung mga young people, iba din yung kanilang inaano, meron din sa Sunday school. So you can see that we don't perform the same na lahat tayo dito nag-preach. Lahat tayo nandun sa kusina. Amen? So that's the thing mga kapatid, because where your strength is, magpagamit ka sa Panginoon kung saan ka. Sila Allen, tsaka sila Yanis, nandito nagtutugtog, sinasamahan si Sister Edna. And some, pagtapos, nagsiserve, yung mga Mother Earth natin, o yan, ang mga ladies po dito, ang tawag ko po is Mother Earth. Mga Mother Earther po natin dyan, sila po yung nagtutulong mag-serve ng food. You see how the church function po mga kapatid. That's the measures of faith na meron po tayo. And measures of faith in the other one, kung ano po yung ating pong standing up sa regarding po sa ating karunungan sa salita ng Diyos. But again, mga kapatid, according as God hath dealt to every man the measures of faith. It means, mga kapatid, hindi po lahat ng body is kamay. Hindi po lahat ng body is puros bibig. We have a different thing so that our task can be performed. Amen? Sila gumawa ng bulletin, nag-design ng ganito, lahat. So I hope the mga kapatid that ano po natin yan. Yung iba, nagkukod-kod ng kung ano sa doon. Tulong-tulong po mga kapatid. Amen? And I love seeing you doing that. Na hindi ko man lang nakitaan na nag-murmur or nagreklamo. Isa lang man na nireklamo eh. Merinda. Pero nakakain naman kami ng merinda, kala nyo lang. Nakakain kami ng merinda. Hindi nga lang banana Q.
Natigil na yung bananakyo namin, mga kapatid. But that, mga kapatid, that's how it is, mga kapatid. Now, you have to see yourselves, where are you going to put yourselves in that? Amen? Kasi mismo, mga kapatid, ikaw talaga makakalam kung saan ka talaga, kung ano ba talaga yung binigay sa'yo ng Panginoon. But again, mga kapatid, let us not think more highly than he ought to think. But think soberly. Kung dito ka banda, dyan ka. Wag mo sabihin, di, mas okay ako sa'yo kasi kami naglinis dito ng simbahan. Mas mabigat yung ginagawa ko kasi nagpipreach ako dito. Ako yung ganito, ako yung ganito. Hindi po tayo, mga kapatid. Kailangan, we have to understand those things, mga kapatid. And you can see that the leaders of the church, the overseer, mga kapatid, he is going to rejoice with that. And I see that with all my heart po, mga kapatid. But thing is, hindi po tayo dapat mag-conform to this world, but we have to be transformed by the renewing of your mind para ma-prove po natin, mga kapatid, kung ano po yung perfect will of God. So imagine, mga kapatid, if we're living carnal in our life. How would we know kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin? Kung carnal ka, at alam mo, mga kapatid, the Spirit lusteth against the flesh. So pag ang nangingibabaw po sa buhay natin is carnality, mga kapatid, how can we see the perfect will of God in our lives? At if we're living carnality sa buhay po natin, mga kapatid, hindi mo po makikita yung tama. Kasi iisipin mo yung ginagawa mo tama. That's how it is po, mga kapatid. You're going to see yung ginagawa mo na yan, ito yan, ano pa man yan, mga kapatid, ang nasa isip mo, okay lang yan, tama lang yan. Pero mga kapatid, kung babalikan mo po yung salita ng Diyos, kaya nga importante yung salita ng Diyos, mga kapatid, because it is going to remind, yun po yung magre-remind po sa atin, yan po yung magre-renew po ng ating puso, i-input po natin yung ating puso ng salita ng Diyos so that you will know what is the perfect will of God. Maintindihan mo na, ay, hindi pala magandang ginagawa ko, carnality pala to, so dapat ko pala itong tanggalin. Sanctify yourselves. Amen? So mga kapatid, kung hindi po natin makita yung bagay po na ganyan, meaning we live in carnal way. Lalo pa, mga kapatid, kung meron pong nag-overseer po sa atin, kung meron pong nag-guide po sa atin, mga kapatid, kung meron pong nagli-lead sa atin, he will have joy and he will rejoice and will have peace about your life. Kasi, mga kapatid, tingnan mo yung po verse number 18, for the same cause also do ye joy and rejoice with me. So, hindi lang si Paul yung mag-rejoice sa kanila, but also them rejoice with me. So, mga kapatid, hindi po mangyayari, mga kapatid, kung iba-iba yung takbo ng ating isip. Na okay lang na gawin to, okay lang na gawin niya, kahit alam mo mali, okay lang. So, hindi po pwede, mga kapatid. You're going to, si Paul, nagkaroon po siya ng rejoice sa mga tao because the people do it very good. That they sacrifice in service of their faith. And so, sabi niya po, Paul, kayo din, mag-rejoice kayo with me. Amen? So, we rejoice together. Now, mga kapatid, ang sabi dyan sa verse number 19, but I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. Mga kapatid, kapag ako, ilagay natin sa akin, pag naririnig ko po, mga kapatid, na ganito yung ginagawa nyo, what do you think what I feel? Halimbawa, yung ginagawa mo is hindi narinig ko. Yung ito, si Brother Julius, ganito na yung ginagawa. What do you think, how would I feel? Do you think masaya ako sa bagay na ganyan? Parang nakikita mo na parang ganyan lang, pero do you think that kapag yung isang member ng church na wala, na napunta kung saan, naging ganito yung buhay, do you think that the overseer, the pastor will be happy about that? Kung hindi niya pinapakita sa mga kapatid, you don't see him in his chamber. Amen? Kaya, mga kapatid, what would you feel? Just remember always, if
the overseer or the pastors or the leaders, just name whatever it is, mga kapatid, that heard about bad things and evil things you did, it will never be happy in his heart. There's no rejoice and joy in his heart. Kaya mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, but I trust the Lord Jesus to send Timotheus. Pinadala po si Timothy. Shortly unto you, sa madaling panahon. Sabi niya, that I may be of good comfort. Para malaman ni Paul yung kalagayan po nila at si Paul is maging comfort. But in here, mga kapatid, you can see here it's more of doctrinal matters. Na baka mamaya nasway na sila sa doctrine. Pero mga kapatid, even in lives, kasi nga service of your faith, that's us. That's our living. Amen? Para magkaroon ng good comfort. Amen? Kaya mga kapatid, it is better na makita po natin yung buhay po natin mga kapatid. Bawat isa po sa atin. Vice versa mga kapatid. Halimbawa na narinig niyo ako na ganito na ginagawa ko sa buhay ko. Magiging masaya ba kayo pag yung pastor niyo karnal? 'Di ba hindi rin? It's the same. Alam mo yung parang yung feeling is going to be mutual na kapag nalalaman natin, nakikita natin yung mga kapatiran na wala na sa gawain. And we don't judge, but again, what I felt sad. Kumbaga mga kapatid, opposite po ng joy and rejoice. Grieving, mourning, and sad. Ganun po yan mga kapatid. It's not on me only, but try to hear that in a different pastors po mga kapatid. That when their members are out, when their members are not doing well, when their members is being carnal, yung iba, grabe yan mag-preach talagang. Pero mga kapatid, in me personally, I feel grieved, mourn, and sad. So hindi tumutuloy yung luha ko dito sa mata, but I have tears in my heart. Kasi yun yung mga bagay na hindi po nakikita ng tao. Yung magkakaya mo itago sa lahat, the same as in you, mga kapatid. Kaya mga kapatid, we have to understand things that we need to understand in our lives regarding of our Christian living, so that I joy and rejoice with you. At hindi lang po yan mga kapatid, and you going to rejoice with me. And those things will going to happen mga kapatid. Mangyayari at mangyayari lang yung bagay po na yan mga kapatid. Kung tayo po ay nagpapatuloy na nagsasacrifice and service of your faith. Mga kapatid, hindi po madali ang buhay. And Christian life is not easy as well. This is a battle. Pero mga kapatid, because of the grace of God, pwede po tayong makapagpatuloy po mga kapatid. Amen? That's why mga kapatid, we try to preach to you the truth. We try to study to give you the truth so that you would understand what is a living of a Christian. So if we have been rebuked, reproved, and so forth po mga kapatid, let's accept it. Because first and foremost, hindi naman kayo yung unang na-rebuke, na-reprove, na correct, at nabigyan ng instruction. It's the one who studied the Word of God. Amen? Kaya mga kapatid, Paul, in his epistles, was always exhorting people, beseeching people, pleading to the people, and telling them also that I am in a good comfort when I know your state. Kung ano ka na ba ngayon. And if, halimbawa, pastor, grabe yung young people doon sa Tagumpay, pastor, talagang nag-grow na sila. How do you think would a pastors feel about that? Amen? Iboboast ka pa niyan mga kapatid sa buong nayon. Amen? Kaya mga kapatid, this is not just to tell, hindi siya sinasabi but mga kapatid, this is part of our life.
And we know these things. We're just be going to be, parang kumbaga mga kapatid, nire-remind lang po tayo ng mga bagay-bagay dito sa salita ng Diyos. Pero parte talaga ng buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, is that matempt ka, pwede kang mapunta sa ganitong bagay. Pero mga kapatid, kapag alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung doktrina mo, mga kapatid, you will stand about that. You will stand in the faith na alam mo nagbigay sa inyo ng assurance. Amen? So mga kapatid, he trusts the Lord Jesus Christ about Timothy. And Timothy is what? A young one. At kung makikita mo mga kapatid, si Timothy, sabi ni Paul sa kanya, di ba sa 1 Timothy 3:16, 3:14 or 15? And from the child that was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At sino po yung nagturo po sa kanila niyan? Ang kanyang mother at ang kanyang grandmother. So meaning mga kapatid, yung kanya pong magulang at kanyang grandparents po mga kapatid is the one that really teach him. Give him the scriptures po mga kapatid. Kaya mga kapatid, we have to understand those things. We have to understand the matter na as I need to know your state so I can have a good comfort. And in verse number 20, for I have no man like-minded who will naturally care for you. So, big sabihin talaga mga kapatid, hindi lang po nag-trust si Paul sa Panginoon, but he also trusts Timothy because of all the people na malapit kay Paul at malapit sa Philippians mga kapatid. Si Timothy talaga yung nakikita niya ng like-minded. Amen? Parang halimbawa mga kapatid, if you know somebody na papayagan mo bang magturo yan basta-basta sa church mo na alam mong unang mali yung tinuturo, you will never have a good comfort about that. Now, mga kapatid, remember that it is Paul who tries to parang mentor si Timothy. So, everything that Paul, na na-receive niya na revelation from God and understood what it is po mga kapatid, he gives it to Timothy. At kumbaga sa bagay na yan, kaya naturally, he can trust Timothy na siya muna pumunta dun sa Philippi. Kasi, kung paano mag-care si Paul, ganun din mag-care si Timothy po mga kapatid. Not only in lives, but also in most importantly po mga kapatid sa doctrine. Amen? Kaya mga kapatid, we have to be like-minded. That when it comes to sin, when it comes to standing, when it comes to faith, we have to agree together kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos. Hindi po kung ano po yung sinasabi ng preacher. Kumbaga mga kapatid, hindi ka po maniniwala dahil sinabi ng isang preacher. Maniniwala ka kasi nakita mo sa salita ng Diyos na yung sinasabi niya nandyan. And it is accordingly on what and how God reveals things to us. Amen? Kaya mga kapatid, when you try to go out from Pauline epistles and trying to na i-apply mo mga kapatid ang doktrinang nakita mo dyan sa labas, I mean for example sa Old Testament, it's not wrong to get things from them and application, illustration po mga kapatid, so that it will give you hope. Pero mga kapatid, just always remember when it comes to doctrinal application or doctrinal matters, you have to focus on Paul. Kasi yan po yung binigay po sa atin mga kapatid. The grace and the law cannot go together as one. Grace is grace, law is law, works is works, grace is grace. Ang works hindi pwedeng maging grace kapag hinaluan mo ng grace. Ang grace hindi pwedeng maging grace kapag hinaluan mo ng works.
Amen? Kaya mga kapatid, we can always have a learning from David, Samuel, Saul, Abraham, Moses. We can preach a lot of things from there regarding of illustrations, ating lahat po mga kapatid. But when it comes to doctrinal application po mga kapatid, most especially sa ating pong buhay, sa ating pong pamumuhay at ating pong buhay bilang isang Kristiyano, kung gusto mong maging sound ang inyong doctrine, maging sound ang inyong faith, you always consider Paul. And what does he says in 2 Timothy chapter number 2, verse number 7? Sabi ni Timothy, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Consider what Paul says, so that God will give you understanding in all things. Kung tingin mo na parang hindi nagtatagpo mga kapatid, balik ka kay Paul. You go consider Paul and everything. Ang hirap niyo kasi mga kapatid, kinonsider mo ng lahat. Again, when it comes to thing. Kaya mga kapatid, sabi din ng Ephesians chapter number 3, verse number 4. Anong sabi dyan? Whereby, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Verse 5, which is in the other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Kaya mga kapatid, kung gusto po natin yung buhay natin na sumakto po sa salita ng Diyos, makita po natin yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. You have to think. You have to consider Apostle Paul. And when Paul was telling to Timothy that Timothy he's the only man, I have no man, wala po siya ibang makita na like-minded kundi si Timothy, because Timothy knows everything what Paul is teaching to them. Amen? Kaya mga kapatid, pag dumating sa point ng buhay natin, yung Christian natin, parang yung Christian living natin, yung Christian life natin, we're having some battles in our life. Pag dumating po sa panahon na nag-drive po yung ating paglilingkod sa Panginoon, magpatuloy ka lang maglingkod. Kasi kailangan yan madiligan mga kapatid. Kasi ang hirap mga kapatid pa naging dry, tapos tumigas na. Diba? Alam niyo po pag nag-Il Nino, diba? Yung init, okay lang naman yan eh. Diba pa nag-Il Nino, diba yung lupa nagka-crack? May nagpa-farm ba pag Il Nino? May nagpa-farming ba? Yung summer, diba may nagpa-farming ba ng ganyang panahon? Yung walang tubig? Kung may tubig, okay. Pero yung walang tubig, Il Nino mga kapatid, nagka-crack yung lupa sa sobrang init. So mga kapatid, one thing is, hindi siya ganun ka-productive. Pwede kang magtanim, pero hindi siya ganun ka-productive kasi unang-una, sobrang init. Kahit ngayong mga halaman ko sa bahay, yung halaman mo, hindi mo lang madiligan, tuyo eh. So imagine dyan pag dumating sa point ng buhay natin na yung Christian living natin mga kapatid nag-dry, huwag kang hihinto basta-basta. Magpatuloy ka mga kapatid na maglingkod sa Panginoon. And if Paul was reminding us through his word, through the word of God, yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. If I saw a lot of Christians today, not only in here, that they're continually serving God, I rejoice with them. Most especially if they continually na naglilingkod sila na meron pong katotohanan mga kapatid. Pero pag yung mga kapatiran natin, not only here and everywhere po mga kapatid, na malaman natin yung state, marinig po yung parang na wala na sa gawain, how can we rejoice and how can Him rejoice with you? Amen? Kaya mga kapatid, I hope and pray na huwag kayong magpadala sa sa devices ni Satan. Sa una lang yan masarap. Sa una ka lang mag-i-enjoy. I believe you, mga kapatid. And I know some of you have been experiencing those things in here. Before your lives, whatever it is,
I know you experienced that. Pero mga kapatid, pag hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, pag hindi ka nakapaglilingkod, kapag hindi ka nakapunta dito, what is the real thing? What is the real deal? You feel empty. Tama? Kasi hindi ka nakakakain ng salita ng Diyos. How would you feel pag gutom ka physically? Mahina ka, di ba? You feel empty, same as in your life as a Christian. Kung hindi mo finifeed yung sarili mo ng salita ng Diyos, mas malalim pa na, mas malalim pa na emptiness yan, mga kapatid. Because it is your spiritual life. Amen? Kaya mga kapatid, this verse is a good reminder for us that we have to rejoice. I have to rejoice with you and you have to rejoice with me, that we rejoice together of your sacrifices and service in faith. Amen? And I saw that last week. Your sacrifices, financially, your time, your strength and everything, and service of your faith. Amen? And I hope, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa gawain ng Diyos, na kahit nakikita mo na meron pong mga temptations sa labas, once nakinagat mo yung pain na yan, mga kapatid, masasayang po yung pinaghirapan po natin. Amen? And I hope, mga kapatid, na-remind po tayo sa bagay po na yan. And I hope, mga kapatid, even not in here, but I want to see all of you na nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Kahit hindi dito, mga kapatid, kung saan ka man dalhin ng Panginoon at kung saan man yung kalooban ng Panginoon sa isang buhay mo, magpatuloy ka sa gawain. Magpatuloy ka na that the light of the Word of God and the glorious light of Jesus Christ will shine upon them because of you. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin that we talk about a lot of things in your Word. Lord, help us, O God, that we may see what is the perfect will of God. That we may be accepted. And Lord, that we may live holy in everything, O God. Lord, help us to renew our mind every day through your word para po kami ay makapagpatuloy na makapaglingkod po sa inyo, Panginoon, ng buong puso at meron pong pagmamahal sa gawain, O God. Lord, help us as we sacrifice, as we do the service of faith. Ikaw, Panginoon, ang tumulong po sa amin na makapagpatuloy po kami. Lord, ibinabalik ko po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tawagin pati si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.